Good morning mga ka-Thunders. Kakapi na tayo kasi nabiyahe tayo ng Bicol. Susunod tayo doon kila Pops Vance. Okay lang yun, kahit isang araw lang ako doon sa Bicol. Makakita ko lang yung Bicol, masaya na ako. Sabi ko sa kanila, alas 2 ako alis eh. Pero sa totoo nun, alas 2 ako nagising. Okay guys, see you sa biyahe. Pag nasa biyahe na lang uli, vlog tayo ng konti. Pag nasa biyahe na tayo. See you guys. Good morning again mga ka-Thunders. Isang maulan na madaling araw ng Sabado. Nasa EDSA tayong kasalukuyan. Medyo madilim pa. Ngayon lang ulit ako nadaan ng EDSA ng madaling araw. So pupunta tayo ng going Ortigas tayo. Ortigas flyover, then on the way to Antipolo. Then papunta tayo ng Pililla, Tanay. Yan ang ating mga ruta. Pililla, Tanay, then pupunta ng Lucban. Doon sa Lucban, yes. Lucban tayo mag-stopover. Ortigas Avenue na tayo, going to Antipolo. Swerte pala pag gantong oras hindi matraffic dito sa lugar na to. Kasi pagka rush hour, napakatindi ng traffic dito eh. Tayo na sa Antipolo! Antipolo na po tayo! Paglagpas ng Antipolo ay napasabak na naman tayo sa mga twisties na kalsadahan. Ay nako, para ka lang nasa mountain province nito, pero ang ganda ng view. Hindi na nga ako nakakapagpakuha nakapagpapicture kasi nga nag-aabol ako sa oras. So baka next time na lang pagka may pagkakataon papapicture tayo dito. Hello guys, nasa Tanay na tayo. Akala ko nung araw malapit lang itong Tanay. Pag nadidinig ko sa mga kasamahan ko sa trabaho, yung pala layo pala dito pagka binyahe. So naghahanap ako ng mga kainan na McDonald's eh. Pag nakita ko ito muna kakain ako guys, para i-video lang yung mga ng Pililla, yung mga wind turbine ng Pililla. Tuloy ulit tayo. Ayun, na-video naman tuloy ulit tayo. Hello mga kapadyak. Ang dami palang mga kapadyak dito. Dito na tayo ngayon sa Pagsanhan, Cabinti Road. May nadaanan ako mga nagsisipaglinis ng kalsada ng mga residente. Ang sisipag nila. At ang ganda naman ng kalsada rito, talaga namang winawalisan. Sana all over the Philippines ganito yung kalakaran para ang ating mga kalsadahan ay safe at malinis. Especially dun sa port area sa Manila. Nako, napakagrabe dun. Sana wake up call to sa ating mga residente. After nating makadaan sa mga twisties ng Pagsanhan, Cabinti Road, ay nandito naman tayo ngayon sa Kapatagan. Isang napakahabang kalsada, lagpas 20 kilometers tong kalsada na to na diretsuhan eh. At talaga namang kailangan mo ditong bumakbak kasi nakakainip at nakakantok diretso yung kalsada. After some time, andito na tayo sa kabayanan mismo, kabayanan ng Pagsanhan. And naghahanap ako ng McDonald's para mag-breakfast, wala pa rin ako makita. Umadaanan kahit sa
Saan kaya meron? At ako'y medyo gutom na. Gusto ko na mag-breakfast. Dito na tayo sa Villa Rosary sa may Louisiana. Bayan ng Louisiana. Malapit na. Kasunod na nito yung Lokban. Sa Lokban maraming kainan. Makakain na ako. Okay, see you there guys. Minutes later. Finally, after so many hours of riding, dito na tayo sa Lokban. At dito sa Lokban, meron ditong mga maraming kainan. So isa na dito yung McDonald's kasi nakapunta na ako dito nung nagpunta ako sa Kamay ni Jesus, kaya medyo kabisado ko na rin itong Lokban. So nag-breakfast na tayo. Siyempre yung ating favorite na breakfast meal with brewed coffee, siyempre pampagising. Ang bilis ng biyahe, nagulat ako dito. Tayabas, Quezon na from Lokban. Hindi na ako dumaan ng Palusena. Medyo matraffic dun. May bypass road na pala dito. Medyo mapapabilis ang pagpunta sa Pagbilao. Pagbilao na labas nito Hello again mga pa-jackers. Antindi ng mga to. Kanina ko pa nakakasabay yung mga to. Mga ilang minuto pa ay nandito na tayo sa Pagbilao. Ang bilis nga pala ng daan dito sa Tayabas. Paglabas mo dito is yung mismong bayan ng Pagbilao. So from Pagbilao is on the way na tayo to Atimonan. Hello guys! 1 hour na lang papunta ng Gumaka. So ito na, magbibitokang manok na tayo, malapit na. Tali, pag pupunta ako ng Gumaka na nakakotse, hindi ako nagbibitokang manok. Wala akong bibitokang manok pag nakamotor. Ngayon madalas ako dito sa Gumaka pati nga sa General Luna narating ko na yan. Kaya hanggang dito sa Gumaka walang problema yan, natatagos pa natin yan, alam natin yan. Paglagpas ng Gumaka, yun ang hindi ko pa natatagos. Hanggang Lopez natagos ko na yan, saka General Luna. Pero yung papuntang Bicol hindi ko pa natatagos yan. Nung araw na gumagawa kami ng mga shell, yan, narating ko na yan, Naga sa Iriga. Pero ngayon tagal na yan malaki na ang nabago, malaki na ang pagbabago. So Lord, sana patubayan mo ko dito sa aking gagawing pagdaan ng bitokang manok. At last, finally, ito na tayo sa sarado ng bitokang manok. Makikita na natin kung ano ba meron dito. Matagal lang kung natatakutan na kalsada sa hindi na bahanan. So siyempre sa simula ng pagpasok natin medyo nakakabahan tayo kasi nga ito yung ating kumbaga sa may pogyo na tayo dito dahil hindi na tayo gumagawin dito. So first time shout out sa'yo, diba? First time na sinatawag. So sa umpisa ito ko maraming mga tao so nagbabantay dito para maging safe ka, nag-guide kayo. So natural kailangan mo naman silang bigyan ng dito sa consuelo kasi ang kanilang oras boost na dito para safe ka kayo. Hindi na ako makalukot ng pera kasi sa Manila so next time magiganti ako sa inyo pag tumahuli ako dito. And a few moments later, ito na tayo sa pinaka-highlight ng bitokang manok.
Ito yung kanyang dalawang kurbadang paakyat na tanaw mo yung kalsadahan sa ibaba. Hindi ako nakahinto kasi pinapago, hindi ako makahinto para mapicturean yung ibaba. So ito yung kanyang pinaka-highlight. Napansin ko lang wala rin pinagkaiba dun sa kalsadahan na nadaanan ko na sa papunta ng Sagada, yung Halsema. Mas delikado yung mga U-turn doon doon sa papunta ng Sagada. U-turn as in U-turn talaga na paahon at pababa. So ngayon hindi na ako takot dito sa Bitukang Manok kasi sa nadaanan ko previously sa Sagada at sa Mountain Province, masasabi ko na katulad lang din siya, kaya lang dito is 3 angat lang. Doon talagang one to sawang U-turn at kurbada. Hello guys, Bitukang Manok, Katimonan. Ito yung patron sa Bitukang Manok. Malaking bilhin. Okay, welcome to Quezon Protected Landscape. Ito yung patron dito, yung malaking bilhin. Patron ng Atimonan. Dumana tayo ng Bitukang Manok. Ito Atimonan. Welcome to Plaridel. Nasa Bulacan na pala ako. Plaridel na ang bilis ko naman. Nakalusot ko yung Bulacan. Alright guys, nandito na tayo sa dagat ng Gumaca. Hindi ako dumana ng Bicol Bypass Road kasi hindi kumina. Lunch break muna tayo. Lunch break sa Jollibee Gumaca. Hindi tayo dumiretso. Tuloy natin. Diretso na. Ayaw pa. Another 7 hours. Hindi nakakawatan. High sugar intake tayo para may lakas tayo sa biyahe mamaya, para hindi tayo manlata. 7 hours pa guys, puta. 272 kilometer. Alahati pa lang tayo. Bakit sinire-diretso na? Pagkali na ang garo. Bypass road guys kasi kailangan magpakarga ng gasolina. Ito ako sa normal road dumaan. Naman traffic. May konti lang sira ang kalsada pero konti lang. Manageable. Walang truck. Truck ban pa yata. Wala naman truck. Oh. Normal. Kailangan lang pagdating sa Tagkawayan kung buong kalsada. Doon ako dadaan sa Tagkawayan. Hindi ako magdadait kasi malayo ng ikot sa dait. Mas malapit dito sa Tagkawayan. Kaya lang depende sa kalsada. Ano yata yung bypass? Nadaanan ko na. Hindi yata yung bypass road. Yung dulo ng bypass road. Yung mga konti lang naman. Kilometro lang dito sa normal road. Bypass ka pa, ang layo ng bypass. Ay mo. Ang ganda ng biyahe na to is kulimlim, malamig. Although may konting ambon pero malamig, kulimlim. Hindi ka
Hindi ka pa iinitan, hindi ka pa pawisan. Kaya mainit pag kami medyo nagkapote ka. Kasi paambon-ambon manong ibuhos na yung ulan para pag nagkapote ka sulit. Kaso hindi overtake. Lawak ng kalsada, delikado nga lang, ang daming hindi mo kabisado yung sira kung nasan. Hindi pwede matulin naabubulaga ka na lang ng mga ganyan sira nakakasemplang kasi pag malaking sira ka na shoot, tapos bigla ka nagpreno, shoot ka sa balde. Yun ang literal na shoot ka sa balde. Palawag na tayo guys. Naikot ako kasi naligaw ako ng pasok may nakakasabay ako na Mad Max, sasakyan ng Mad Max guys. So tingnan nyo naman, ganda. Hanep, 2 bisikleta sinakay sa kotse sa may salamin, sa likod na salamin. Camarines Norte guys, hello guys, ano tayo, Camarines Norte, gateway to Bicolandia. Ayos. Rambutan, ano niya ang rambutan dito? Kain mo rambutan, baka pamahinga muna. Layo na ng binyahe ko na to. Tingnan natin kung magkano ang rambutan dito. Tao dito. Kaya kano po rambutan? 50 po ang kilo. Yun, 35. 35. Kapag Sabi naman po ito, kaso ano na? tikman nyo po at matamis. Kaso Sunod lang po niya ang balat. Tumikim po kayo. Mas matamis pa nga ito. ano na lang? Thank you. Thank you po. Kilo lang. Kuya, tirahin! Hindi pa. Nagdidikit na sticker niya. Mga vlogger.
Welcome. Nagdikit tayo ng sticker at last napahanay na si Lolo Thunder sa mga sikat na vlogger. Yung sticker lang ha. Yan, salamat po kuya. Salamat po. And nagpatuloy tayo ng biyahe papunta ng Legazpi. And antindi pala, 234 kilometers pa magmula dito sa landmark na to. Ang grabe, hindi biro yun ha. Habang papalayo tayo ng papalayo ay papatindi rin ang papatindi yung mga sira ng kalsada. Tayo makatakbo na mabilis kasi baka mabulaga tayo, bulaga eh. Papalaki ng papalaki yung mga sira ng kalsada. Grabe pala yung sira ng kalsada dito. Ang tindi ng sira ng mga kalsada. Baka naman congressman, mayor, governor, maawa naman kayo dito sa mga motorista. Ang grabe. Grabe talaga yung kalsada dito sa lugar na to. Inabot na ako ng gabi sa kalsada. Hindi ko pa rin nararating ang Legazpi. So, hanggang dito na lang muna guys yung ating video at medyo mahaba na naman. So, sa Legazpi na lang, update ko na lang kayo pagdating ko dun. Hello mga paps. Good evening sa lahat. Sa pag-ililibot namin din sa Bicol, meron kaming na-meet na sikat na vlogger. At paps, pakibati mo naman ang URCP Bulacan. Mga katanders dyan sa URCP Bulacan. Good evening. Hindi na daw siya babalik ng Bicol.